Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos, shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Aaron Leng, anong ibig mong sabihin kailangan mong magkaroon ng talam bago mo ito makuha? Ano ito? Ang isang turnover, ay isang grupo ng mga nakababatang kapatid na lalaki ang lahat ng block ang layo, ay hangin upang hilahin. Tumayo ka sa tabi, uminom ng ilaw, Aaron mga kamay tiyan nanginginig. Isang gininto ang itim na kapangyarihan instant eruption mula sa mga kamay, isang grupo ng mga nakababatang kapatid na lalaki kaagad nahulog sa lupa. This is, nagulat ang nakangiting mukha ng demonyo. Gumamit kasi ng black energy si Aaron na ikinakunot ng noo niya pero masaya ang puso niya. Itim na enerhiya, hindi ba ito isang kapwa? Wala na. Ngiti mukha demonyo isang withdraw katawan, bahagyang ngumiti, halos bahahugasan Dragon King Templo. Babalik ako sa iyo, tayo. With that, ang smiley face na demonyo ay nagwagayway ng kanyang kamay at tumalikod kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa biglaang pag-alis ng nakangiting mukha ng demonyo, agad na nabigla ang mga bisitang alak sa pinangyarihan. Ang nakangiting mukha ng demonyo ay gustong maghayganti sa Aaron, ngunit bigla-bigla, nanawagan siya para sa pagtatapos ng digmaan, na hindi ka panipaniwala. What's the situation? Grinning face demon. Is this a surrender? Imposible. Maari bang kainin ng lalaking makakatay ang nakangiting mukha ng Diablo ang pagkatalo? Ang Xiaomian Devil ay naging napakatalino sa buong buhay niya, ngunit hindi niya inaasahan na balang araw ay magbabalik loob siya ng isang bangka sa imburnal na ito. Panipi, nga pala, sino ang iyong batang yon? Maaari nilang talunin ang Tigre Mania at smiley face na demonyo ng sunod-sunod. Hindi pa nakarinig ang mundo ng ganoong tao. Panipi, haha, dapat itong young master ng isang malaking pamilya. Siya ay may talento at may talento laban sa langit. Kung hindi, sa murang edad, paano niya natalo ang 2 Diyos na ito? Panipi, oo, at isa akong alagad ng isang malaking pamilya. Puro dugo ko. Haha, hindi na pwedeng maliitin ang mga kabataan ngayon. Ang dating Aaron, na isa ring binata, ay mahusay ding gumanap sa unang laban ng pagtulong sa pamilya. Ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Ang isang alon ay mas mataas kaysa sa isa. Panipi, ang Aaron ay walang iba kundi basura. May kukumpara kaya niya ang binatang ito. Ito ay basura lamang sa asol na mundo. Ikaw ang phoenix ng naangkwebi. Panipi, oo, narinig ko ang Aaron. Ngunit siya ay isang piraso ng basura na nakakuha ng lihim na kayamanan ni Pango na may kaunting swerte. May kukumpara kaya niya ang binatang ito. Sa sandaling tingnan ko ang young master na ito, alam ko na mayroon siyang kakaibang tindig. Siya ang dragon at phoenix sa mga tao. Panipi, oo, sir, ako si Lu Haijun mula sa lungsod ng Chanho. I wonder if I can have a meal with you. Haha, ano ang binibilang ng Chanho City? Ako ang matanda sa Bagua Valley, young master. Pwede ba kitang makausap? Sa oras na ito, pinupuri ng mga umiinom ang Aaron. Ang Aaron ay umatras pa mula sa 2 Panginoon, ganap na nakumbinsi sila. Sa oras na ito, nambobola nila ang isa't isa at gustong dilaan ang kanyang sapatos.
Pero nakakalimutan nila na Aaron ang minamaliit nila. Aaron disdain swept isang grupo ng mga bisita ng alak, tumalikod upang bumalik sa kanyang kwarto. Tahimik na nakatingin si Xiao Tao sa Aaron sa likod ng pinto. Ngayon lang, noong nakikipaglaban si Aaron sa smiley face na demonyo, sabik na sabik siya na puno ng pawis ang kanyang mga kamay. Gusto niyang magmadali upang matulungan agad ang Aaron. Tingnan Aaron likod, Peach mabilis binawi ang kama, ba magpanggap na natutulog. Pumasok si Aaron. Binuhusan ni Fumei ng tubig si Han ng 3,000 at nakangiting sinabi, "Kuya 3,000, napakalakas mo ngayon. Halika, uminom ka ng tubig." Aaron glanced sa kanya, talagang naiinis. Sa kanya ang pares na ito ng mapagkunwari hitsura, mukha tulad ng mabigat na iling ang kanyang ulo, hindi nais na uminom. "Kuya Aaron, hindi ka ba masaya pagkatapos manalo?" Napansin ni Fumei ang ugali ni Aaron at nagkunwaring may mali. "Oo, masyadong low-key, iyon ang palabas ng balat ng baka." Hindi nagalit si Chufang at umupo sa tabi ng bintana. Itinuring ni Chufang si Aaron bilang kanyang karibal. Gayunpaman, malaki ang naitutulong sa kanya ng Aaron, ngunit hindi niya maiyuko ang kanyang ulo dahil sa kanyang pagmamahal. Napabuntong hininga si Aaron, may dapat bang ikatuwa? "Tama ba, Kuya Aaron, paano mo nasabi?" Kakaibang sabi ni Fumei, sulit na maging masaya na manalo, at nasa harap pa rin ito ng napakaraming tao. Hindi nagsalita si Aaron. Tumawa siya ng mapait. Paano magiging napakasimple ng mga bagay? Walang dahilan upang tulungan May. Han 3,000 swept isang kama ng Peach, at tumingin sa mata Chu hangin, kung ito ay okay, magmadali upang kumuha ng Peach upang umalis dito. "Ano, natatakot ako sa pera mo sa kwarto." Chu Feng daw. Inilagay ni Aaron ang panulat sa mesa at nagtanong, "Ano sa palagay mo ang panulat?" Hindi alam ni Chu Feng kung bakit, ngunit matagal na niyang narinig ang tungkol sa gold pen ng Xiaomian Devil. Tumango siya, "Siyempre, ito ang pinakamagandang magic weapon." "Ano ang itatanong? Ngayong alam mo na ito ay isang magandang bagay, bakit hindi ka magmadali? Sa tingin mo ba ay talagang iiwan ng smiley face devil ang magic weapon na kanyang sinasandalan upang sumikat sa akin?" Aaron laughs. "Ibig mong sabihin ang grindstone ay bumalik ka?" Chu Feng daw. Tumango si Han Sanchen, ngunit hindi mahulaan ni Han Sanchen kung saang direksyon dumarating ang smiley face na demonyo sa pintuan. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado na inilagay pa rin ng smiley face na demonyo ang kanyang magic weapon sa kanyang mga kamay nang malaman niyang hindi niya ito kalaban. Sa makatuwid, sa susunod na pagdating niya sa pintuan, dapat niyang sirain ang kapangyarihan ng pagkabulok. Hayaan mong kunin ni Chu Feng si Xiao Tao, ang isa ay para sa kanilang kaligtasan, ang dalawa ay para hindi kalagkarin ang hulihan ng mga binti ni Aaron, at saka, tayo na, Fumei. Aaron. Nang marinig ito, gusto ni Fumei na tumigil sa pagsasalita. Siyempre, ayaw niyang malagay sa panganib. Gayunpaman, kung hahayaan siya ni Han Sanchen, masyado ba siyang magiging exposed at mawawalan ng tiwala sa harap ni Han Sanchen? Hindi, dahil sa akin tumakbo ako Aaron. Sino sa tingin mo si Chu Fang na sinabi ni Chu Fang? Ano ang magagawa mo para manatili? Walang magawa si Aaron, huwag mong tingnan ang mga tao. Huwag mong kalimutan na ikaw ang talo ko noon. Chu Feng daw. Sa pagsasalita nito, biglang ngumiti si Han Sanchen. Bagamat wala talagang accomplishment si Chu Fang, marami siyang kakaibang galaw. Noong nakaraan, hindi lang siya nakulong, ngunit sa pagkakataong ito, naharang pa niya ang sword pen ni Wan Yu. Nakakabilib talaga at the same time, hindi siya makatawa o umiyak dahil sa mga kakaiba niyang galaw. Oo nga pala, ano ang mga bagay mo? Si Aaron ay sobrang interesado. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, agad nang umiti si Chu Tian, "Gusto mo bang malaman?" Napaisip si Aaron at tumango. Gusto niya talagang malaman. Hindi niya itinanggi. Mas proud si Chu Tian. Umupo siya sa harap ng Aaron, kumuha ng tubig ni Aaron, ininom lahat, at sinabing may misteryosong ngiti, "Narinig mo na ba ang mekanismong Go?" Narinig ng Aaron ang mekanismo at Go, ngunit ano ang mekanismo Go? Tingnan mo yang mga mata mong ignorante at curious, alam kong hindi mo naiintindihan. Ngumiti si Chu Fang. Hindi mapigilan ng Aaron na hindi makapagsalita. This guy is really the kind of person na nagbibigay ng konting sunshine. Gayunpaman,
Ayaw matalo ng Aaron ang kanyang ambisyon. Umiling siya, tumawa ng mapait at hindi nagsasalita. Ang tinatawag na lason ng mekanismo ay isang uri ng napakahusay na lihim na kasanayan na nakumpleto sa pamamagitan ng paggamit ng Ron. Gagawin ko ang lahat ng uri ng mekanismo ng maaga, at gagamitin ang Ron upang i-lock ang kaluluwa ng mekanismo sa Ron. Kapag kailangan ko para gumamit ng isang partikular na mekanismo, kailangan ko lang sunugin ang yellow Ron, at pagkatapos ay makukuha ko ang kakayahan ng mekanismo na iintindihan mo ba? Biglang tumango si Han Sanchen. Sa madaling salita, ito ay talagang isang uri ng kasanayan sa pakikipaglaban ng mekanismo. Ito ay lamang na ang pakikipaglaban ng Diyos ay nag-aanyaya sa Diyos, habang ang mekanismong demagogue ay nag-aanyaya sa mekanismo. Bukod dito, ang mga mekanismong ito ay maaaring gawin. Hindi katakataka na kapag inatake ng bata ang kanyang sarili, magsusunog muna siya ng Ron sa bawat pagkakataon. Ang nakakatuwa pa ay kung kukunin mo ang puting talam ng walang laman ang mga kamay, maaari mo lamang kunin ang puting talam. Matagal nang naiset up ang mekanismong ito, kaya nauunawaan niya kung bakit kaya niya itong gawing napakalakas at mahina. I see. Nakakatuwa. Tumawa si Aaron. Nang marinig ang papuri ni Aaron, mas ipinagmalaki ni Chu Fang, ito ay isang maliit na kasanayan sa pagukit ng mga insekto. Sinasabi ko sa iyo, bilang aking Panginoon, ang nag-iisang pro-disciple ng kanyang mga matatandang tao, higit pa ang aking magagawa. Mayroon akong mas makapangyarihang mekanismo, kasanayan. Halimbawa, I can tell you this. My master said na ang tinatawag na mechanism counting technique ay nangangailangan ng sorpresa. Nasabi ko na sa iyo ang lahat. Paano ako magtatagumpay ng biglaan sa hinaharap? Tumango si Han Sanchen. Well, dahil ayaw mong sabihin, ayoko nang magtanong pa. Well, guguluhin kita, ang mekanismo master, para protektahan sila. At ikaw, tumawa si Han Sunny, matulog ka na. Sa oras na ito, ang tuktok ng asol na bundok. Dinala ni Luruaksan ang Dao 12, Mo Yang at Liu Fang sa main hall ng dahan-dahan. Si Dao 12 at Mo Yang ay nakatingin sa paligid. Ang kahangahangang palasyo ay nakapagtataka at nagtaka sa kanila na para bang sila ay mula sa kanayunan. Aaron, lumingon-lingon si Dao 12 at nagtanong habang naglalakad. Isang haligi pa lang ng templo, mahigit 10 tao ang napapaligiran ng makapal, ang taas nito ay diretso sa langit, ang hubad na mata ay mahirap makita. Hindi sumagot si Luruaksan. Sa halip, magalang siyang huminto, sumugod sa kurtina ng bulwagan at sinabi sa mahinang boses, Ama, dinala kita rito. Ilaw at wika ng kurtina, pangunahing anak, gawin mong mabuti. Sino ka? Nasaan si Aaron? Tanong ni Dao 12 sa boses. Mabilis na hinayla ni Mo Yang ang Dao 12, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa likod ng kurtina sa bulwagan, nakalock ang mga kilay, sinabi sa kanya ng intuition na ang lalaki sa likod ng kurtina, ay hindi karaniwan. Ang hininga at prestihiyo na kanyang inilalabas ay ang nakahihigit na tao. Ibaba mo sila para magpahinga. Bulong ng lalaking nasa kurtina. Oo, tumango si Luruaksan at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa tabi ni Mo Yang at sa iba pang 3 tao, ilang gwardya ang biglang lumitaw at magalang na nagkumpas ng pag-imbite sa kanila. Dao 12 natural na ayaw bumaba dito. Pumunta sila dito para hanapin ang Aaron, pero hindi nila nakita ang Aaron sa palasyo. Paanong hindi mag-aalala ang Dao 12? Umiling si Mo Yang sa kanya, hinayla siya at sinundan ang mga gwardya pababa. Nang umalis ang 3, tumalikod si Luruaksan, sumugod sa kurtina at bahagyang yumuko, Ama, may isa pa. Zinner, sabi mo, sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Xuanyuan World, bukod pa sa pagbabalik sa 3 taong ito, nagkaroon ako ng hindi inaasahang ani. Bukod sa kanyang mga kaibigan, ang Aaron ay mayroon ding kaaway na parehong kaaway at kaibigan sa Xuanyuan World. Gusto kong gamitin ito bilang aming unang pagpipilian upang harapin ang Aaron. Panipi, tumango ang lalaki sa kurtina, sino ito? Hindi nagsalita si Luruaksan at ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Maya-maya, dahan-daang pumasok si Chimeng dala ang ilusyon niyang katawan. Sa likod niya, sinundan din si Feeling Sheng. Nakita ko na si Master. Pagdating sa bulwagan, magalang na lumuhad sina Chimeng at Feeling Sheng. Para sa mga taong nasa tabing,
Malayo lang ang isang tao at isang espiritu, at ramdam na ramdam nila ang kanyang lakas mula sa hininga tulad ni Moyang. Ngunit ang ganitong uri ng kakilakilabot, ay isang tao na hindi pa nakikita ng isang espiritu. Ngunit sa parehong oras, ang isang tao at isang espiritu ay napakasaya, dahil ang pagsunod sa gayong mga tao na gumawa ng mga bagay, natatakot ka ba na walang hinaharap? Isang sword spirit, isang walang kwentang talento. Zinner, palagi mong ginagawa ang mga bagay sa tamang paraan. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Humanity in the Curtain. Pare, magkaiba sila ng relasyon ni Aaron. May galit sila at gustong patayin si Aaron, pero kaya nilang lapitan ang Aaron nang walang gaanong depensa. Ang pinakamahalaga ay kilala nila ang Aaron. Tiwala si Luruatsan. Tanging kapag kilala mo ang iyong sarili at ang kaaway maaari kang manalo ng 100 laban. Ito ay isang magandang paraan. Gayunpaman, ang mga nagawa ng dalawang taong ito ay lubhang mahina. Mayroon ka bang anumang mga plano? Sangkatauhan sa tabing. Walang pakialam na ngumiti si Luruatsan at sinabing, oo. Well, hayaan mo na. Mahiwagang ngumiti si Luruatsan at tumango. Kasama nila, nawala siya sa palasyo. Sa susunod na segundo, 3 tao ang lumitaw sa isang bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.